Bongbong, wag mo na kaming lokohin. Wala kang ibubuga, sabi ni Solita Monson. Kaya huwag ka na magpilit dyan na ang picture sa'yo ng taong bayan, ceremonial president ka lang. Hindi nila alam kung sino nagdidesisyon sa likod mo. Nabanggit din minsan ni VP Sara na kabilang siya doon sa mga Pilipino kasi may lumalabas sa survey na okay sa mga Pilipino na humarap ang pangalawang Pangulo sa impeachment para malinawan, malinawan sa naturang issue. Pero nakikita niyo po kaya game si VP Sara na maipagpatuloy kung itong impeachment trial dahil nakikita din niya na lamang siya dito at maaring yung mga naninira sa kanya, lalo na sa administrasyon, may masamang epekto na maidudulot sa kanila, Kado. Yan nga ang sinasabi. Bakit umiiwas ba si VP Sara sa impeachment? Hinaharap naman niya. Tapos doon sa survey na nilabas nila, nagtanong sila ng mga question na, yung mga question loaded eh. Tapos sinasabi ba nila, hindi ba dapat tumigil na si Sara sa pag-criticize sa polisiya ng gobyerno? He's an elected official. He's not a member even of the party. Umalis na siya sa party ng mayoriya. Right now, the status of Sara is an independent. Wala siyang political party. So he's not under even the moral ascendancy of whatever moral ascendancy the president has. Is not even under the moral ascendancy or any moral ascendancy that the Speaker of the House has or any political party or any partisan group. She's an independent person. Why are you depriving? Kaya yung pattern na deprivation of expression of speech natin nagiging polisiya na yan ang administrasyon na ito. For which I heard, ang magkakaroon ng impeachment proceedings na ifa-file sa 20th Congress ay hindi si VP Sara. There is now a group that is just waiting for July 1st. And they will file as soon as the new Congress takes office, they will file an impeachment proceedings against the president himself. No? Yan ang dapat pag-usapan na ngayon. Ito kay VP Sara, tapos na itong pahina na ito Itong episode na ito, tapos na ito. Huwag na natin ipilit ito dahil wala na tayong magagawa Sa loob at labas ng batas. Wala na tayong magagawa dito. Technical TKO na ito by June 30. Now, sabi ko nga kanina, since hindi naman ito pwede i-take up sa 20th Congress because it will necessitate a refiling in Congress, then it will be brought to the Supreme Court because only one impeachment per year can be heard by a particular Congress. Ngayon, ano ba ang tunay na survey na dapat natin pagtuunan ng pansin? Hindi ba itong 2025 elections? Ano ang naging pasya ng sambayanang Pilipino? At hindi ito demonstration, hindi ito protest, hindi ito another EDSA, hindi ito rally. Ito ay desisyon ng sambayanan officially through the ballot. Ano ang napatunayan natin dito sa balotang ito? That the Alyansa Bagoong is only capable of producing one candidate as a winner according to the general election at ito ay si Lito Lapid. Pangalawa, doon sa late absentee voting, 90% ng registered for LAV ay bumoto. Ni isang kandidato ni Marcos, pati si Lito Lapid, ay hindi nagwagi. 0 ang Alyansa Bagoong.
So anong message na nakukuha natin sa sambayanan dito? Buksan natin ang ating kaisipan. This is a referendum on the first 3 years administration of President Marcos. And according to Solita Monson, wala na raw pag-asa dahil wala siyang pinakita for the first 3 years. Ano ang magiging base natin na meron siyang ipapakita for the next 3 years? At ito hindi survey, ha? Ang mga survey, 1,200 lang. Ang sample, 2,500 lang. Pinakamalaking survey na alam ko. This is 90% of 50,000. Ano ibig sabihin ng 90%? 45,000 late absentee voters, most of which belong to the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, expressed their decision. Kaya nililigaw tayo ng Pangulo dito sa kanyang courtesy resignation ng gabinete, ng lahat ng nasa executive, etc., etc. Pero 3 araw pa lamang nakakalipas in-announce ang courtesy resignation, sinabi niya na hindi niya gagalawin yung economic team niya. Bakit ano ba ang number 1 problem ng bansa natin ngayon, kundi ekonomiya? Kung totoo na siya is looking for a reconciliation not only with the Dutertes and with the people of the Philippines, itong Pulse Asia survey says that 72% ang economic concerns ng Pilipino. Bakit hindi niya pinagtuunan? So ano ibig sabihin? The economic policies of this government will continue. So the problems will continue. Yung mga nanggurgur kay former President Duterte na ngayon ay may kaso sa ombudsman, ni-retain niya ang 2 Rimulya. Ang Marbil nandiyan pa, at ang kanyang tinalaga na PNP chief ay yung West de Cochillo niya, si Nicolas Torre. Ewan ko kung i-retain niya si Marcos Lacanilaw. Pero itong mga taong ito inaharap ngayon sa ombudsman on charges of the Senate for grave abuse of authority. Ni-retain niya lahat yan. So ano ang pagbabago na nakikita natin napipinto under a Marcos administration? Wala. Ano hinihingi ng tao? Ang hinihingi ng tao, Jade at Mar, hindi courtesy resignation ng cabinet, hindi courtesy resignation even of the GOCCs. Ang hinihingi ng tao is the courtesy resignation of President Ferdinand Marcos Jr. Yan ang inaabangan ng mga tao that is expressed in the ballot, hindi survey. Certified by the COMELEC at ang sample 45,000 persons, hindi lamang 1-2, hindi lamang 2-5. That is a national survey by itself. So, sa aking pananaw, just like his father lost his mandate in 1984 and 85 and sought a snap election, kung gusto pa ni Presidente Marcos Jr. na magtuloy ng 3 taon, dapat tanungin yan sa taong bayan and he should call for a snap election. Kung hindi siya magre-resign. Ngayon, kung magre-resign siya, mas maganda a peaceful transition of power from the President to the Vice President. But if he will insist, by virtue of what is in our history as a President, then he should get a new mandate from the people through a snap election. And this is the very essence of why we created the 1987 Constitution. Yan ang prioridad ngayon. Yan ang dapat pag-usapan ngayon.
Itong mga same old na ito. Oh, ha? Sila pa rin nakikita natin. Wala na nga tayong tiwala dyan. Hindi ba sabi ng SWS, negative 10 ng trust rating ni Presidente Marcos? So under what legitimacy is Marcos still insisting to be the President of the Philippines? Yan ang mga question, no, na napipinto ngayon. Dahil kukurikin ko si General Browner, hindi kudeta ang nangyari. Ang nangyari po is formally 45,000 people, most of which are AFP and PNP, have already withdrawn their support by not supporting any of the senatorial candidates of Marcos. And I would like to introduce that, a new term in the political discourse that is reflected in my column in AsianCenturyPH.com. AsianCenturyPH.com. Hindi po yan, General Browner, kudeta. Yan po ay coup le peuple, the coup of the people. At ano ang aking jurisprudence? Ano ang aking precedence? The 1986 EDSA Revolution, where the armed forces of the Philippines went over the head of the commander-in-chief, went over the head of the president. And instead of protecting the president, the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police protected the people. Naulit pa yan noong 2001. When the armed forces of the Philippines, through one general, expressed its withdrawal of support for the sitting president. But in that case, nag-constructive resignation si ERAP. Hindi na siya tumawag ng stop election. Umalis na lang siya at nag-assume na ang kanyang vice president. So that is the only choice of President Marcos now. Bongbong, wag mo na kaming lokohin. Wala kang ibubuga, sabi ni Solita Monson. Kaya wag ka na magpilit dyan na ang picture sa'yo ng taong bayan, ceremonial president ka lang. Hindi nila alam kung sino nagdidesisyon sa likod mo. According to Jaime Marcos, si Lisa Araneta Marcos daw, kakuntsaba si Martin Romualdez ang nagpapatakbo ng bansang ito. Aba, wala kaming kinalaman dyan. Ng taong bayan ay walang kinalaman dyan. Ikaw ang inelect ng taong bayan, hindi si Lisa Araneta Marcos, ni walang posisyon si Lisa Araneta Marcos sa gobyerno. At ang Martin Romualdez ay kinatawan lamang ng wala pa yatang 100,000 botante mula sa Leyte. So, yung konsepto ng people power here is expressed in the coup le peuple. The coup of the people. It's a popular uprising, peaceful. So mamili ka na, Bongbong Marcos. Magre-resign ka ba? O tatawag ka ng snap election? Dalawa na lamang ang option mo para ma-regain mo ang integridad mo, ang dignidad mo, at para kung gusto mo pang makuha ang mandato mo.